Ito nga yung isa sa hilig ng mga bata na for sure hindi nila pagsasawaan. Gamit nga lang ang aking cellphone ay mag-i-edit ako dito sa Canva para gumawa ng coloring book. Tapos ang napusuan ko naman na theme para dito sa aking coloring book ay Bahay Kubo. Ito nga yung napili ko dahil bukod sa matuturuan natin sila kumanta ng Tagalog, ay mag-i-enjoy din sila habang nagko-color. Tapos malalaman pa nila yung iba't ibang klaseng masusustansyang gulay. One thing nga na natutunan ko sa pagdidesign ay dapat mayroon kang tinitignan na isang concept para mas organized at mas maging maganda yung magiging output. Tapos hindi tayo maguluhan o kaya mahirapan mag-isip ng ilalagay sa may layout. Like nitong Bahay Kubo na meron na siyang 18 na gulay, so yun na lang yung mga nilagay ko. Anyway, dahil nga musical coloring book tong ginagawa ko, ay naglagay na rin ako ng mga nota. Para na rin recognize ni Bagets kapag nakita niya na, ay, kailangan ko tong kantahin. Ganun. So, ang dami ko nang chika, natapos na ako dito sa may front page, tapos nag-add na ako ng isa pang template. And then, dito ko nga nilagay yung unang gulay na bababanggit sa kantang Bahay Kubo. Which is, ito nga ang singkamas. So, yung pinili kong gulay na ilagay dito sa may template ay yung pwedeng palitan ng color. Dahil dalawa tong nilagay kong gulay, tapos yung isa ginawa kong gray para yun yung kukoloran ni Bagets. Tapos, naglagay na rin ako dito sa taas ng pangalan ng gulay sa Tagalog. Tapos, naisipan ko na maglagay na rin ng pangalan nito sa English. At ginawa ko pa nga patrace itong font design. So, ayan nga, ganyan lang kasimple. Tapos, ginawa ko lang ng paulit-ulit hanggang matapos ko lahat ng gulay. Kapag i-search nyo pala itong mga gulay dito sa Canva, ay English na lang tong i-type nyo. Anyway, na matapos na nga ako dito sa ginagawa ko, ay sinave ko lang yan sa aking cellphone. Ayan, sundan nyo lang yung mga araw ko dyan sa screen ko paano ko to din-download for free. So, nung okay na nga, i-transfer ko lang yan dito sa aming computer para ma-print ko. Ito palang photo paper yung gagamitin ko para dito sa front page. Tapos, yung the rest naman ay bond paper na yung ginamit ko. A4 size na papel lahat ng ginamit ko dito, tapos printin ko yan ng magkabilaan. So, bali dapat maging ganito yung itsura niya. Bali, itong mga gulay ay dito lang sa right side nakaprint. Madali lang tong gawin sa mga printer, for sure, kayang-kaya nyo to mga mare. So, nung okay na nga, yung next naman na ginawa ko ay finold ko to ng paloob. Tiklopin lang natin sa gitna ng maayos para magpantay. Ayan, so dapat maging ganito na itsura niyan, tapos next naman natin tong front page. Bali, itong ang front page ay nakaprint sa photo paper, kaya medyo matigas. Mas okay na to para mas matibay yung lagayan nitong coloring book. At syempre, para mas magmukhang book itong ginagawa ko. Ayan, so pinasok ko na dito sa loob itong mga bond paper, tapos kumuha na ako nitong stapler. Bali, itong ang stapler yung gagamitin ko para mapagdikit itong mga pages. So, ini-stapler ko lang yan dito sa taas, tapos sa baba. Tara at sabay-sabay na tayong kumanta. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay maraming linga. O, diba? Pwede na ba yung pangtawag ng tanghalan? Ganun. Anyway, ito nga at itatry ko na rin tong kulayan. Multi-purpose na nga rin to dahil bukod sa pagkulay, pwede rin sila mag-trace. O, diba? Kayang-kaya natin gawin yan sa bahay. Sana nakatulong tong video ko sa inyo. Yun lang. Ingat lagi.